Hi guys, this is Christy PH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, ang pag-uusapan po natin is yung pahayag ni Kong Pulong sa hamunan na about kay Torre at kay Mayor Baste. Tapos yung pahayag ni Mayor Baste tungkol dito sa hamunan nila. At yung huli po is yung decision ng Supreme Court about sa impeachment ni VP Sara. Yan, di ba? Maganda yan. Pero bago po ang lahat, mag-like and subscribe muna kayo sa YouTube channel ko, Christy BPH, para po ma-reach natin ang 2,000 subscribers. Kasi 1,000 na tayo ngayon. Tapos may mga bago po akong subscribers. Thank you so much sa pag-subscribe nyo sa akin. Kilala nyo kung sino kayo. Thank you kay Kai Spencer to promote my channel. Yan. Ang sabi nila, sabi ni Kai Spencer, masyadong demure. Dapat ilabas ko na yung Hindi guys, kasi ganito yan. Medyo natatakot pa tayo ngayon. Medyo natatakot pa ako. Ayoko naman, medyo takot lang talaga ako. Takot lang ako na bumatikos ng sobra-sobra. Hindi naman ako kasing tapang. Matapang ako sa matapang, pero, iba kasi ang natin ngayon, namumuno ngayon eh. Iba yung karisma ng mga Marcoses, di ba? Nakakatakot. Kasi naranasan ko din yan yung martial law. Medyo nakakatakot yung sa martial law. Kaya hindi mo maalis sa akin na hindi matakot. Pero mag-voice out pa rin tayo kasi karapatan natin as a taxpayer, as a Pilipino, di ba? Na pangalagaan ang ating bansa, di ba? Na kailangan yung mga namumuno sa atin is i-correct natin dahil yun yung karapatan natin, di ba? I-correct natin na wag natin hayaan na magpatuloy ang pagiging tiwali ng mga nakaupo sa gobyerno natin. Na obvious naman talaga na tiwali. 'Di ba? Maraming corruption, maraming nakawan, maraming kasinungalingan at kabudulan ang nangyayari sa ating gobyerno sa ngayon. 'Di ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is yung pahayag ni Kong Pulong about dun sa hamunan ni Torre, ni Diwata, at saka ni Baste. Diba? Tapos bibigyan natin ng mga mababaw na opinion. Etong channel ko to guys is mababaw na opinion to. Kaya huwag kayo mag-expect masyadong malalim yung opinion natin, masyadong pangkatalinuhan, kasi yung gigabyte ng utak ko is pang mababaw lang. Kaya yung may dalawa akong haters dun sa isang video, gago. Tang ina nyo, haters pa kayo. Kung ayaw nyo ng video ko, leche, wag na kayong tang ina nyo, wag kayong manood ng video ko. Tang ina may haters ang puta. Sige, come in. Enjoy my video and welcome kayong talagang magmumurahan tayo sa comment section. Okay. Eto guys, yung pahayag ni Kong Pulong. Mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, nanapod sila dahilan. Magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko, manghagit rapog ko. Lain ako hagiton, di ko manghagitan ng mga inano. Kagamay po na ng... Gamay po kayo na yung gihagit. Dito taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Total gusto ni mo mutabang ng baha. Kamo, ikaw, PNP chief, daghan naman kag kwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang kamo donate diretso sa gibahaan? Gibuhat pa nimong kondisyon sa akong igsuon, magsumbaganay ra mo. O karon ay kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente, mag-hair follicle test at tanan. Ang sinasabi ni Kong Pulong is, sabi niya, bakit pa daw may condition yung pakikipagsuntukan ba? Pwede naman suntukan na lang, di ba? Bakit kailangan pa sa stadium? Bakit pa kailangan ng mayroon pang charity na magaganap na donation or something? Marami naman daw pera si Diwata dahil sa
ginawa niya kay Tatay Digong, 'di ba? Sa pagkidnap niya kay Tatay Digong, marami naman siyang kaya marami naman siyang pera nang dahil doon, 'di ba? Tapos ang sabi niya pa is tama naman yung sinabi ni Mayor Baste na kung gusto ni Torre na maituloy yung laban, dapat dapat kumbinsihin niya muna si Marcos magpa-drug test, di ba? Hair follicle test. So, yun ang sinasabi ni Kong Pulong, di ba? Para sa akin, guys, ito yung opinion ko dyan, ano? Para sa akin, di ba si Mayor Baste, nag-ano siya na magsuntukan sila ni Torre, di ba? Para sa akin, dapat hindi sa Luzon yung venue. Dapat meet halfway, 'di ba? Sa gitna. Doon sila sa gitna, hindi sa Mindanao, hindi sa Visayas, 'di ba? Doon sila sa stadium kung sa mayroong stadium yung Visayas. At least pare silang dadayo, hindi yung si Mayor Basti yung dadayo kay Torre, 'di ba? Hindi yung ganun. Or pwede naman dahil si Mayor Basti naman yung humamon, di sa Mindanao gawin, sa Davao, 'di ba? Sa Davao. Pero hindi yan pupunta sa Davao yan si Torre kasi takot niya lang na sugurin siya ng mga taga Davao dahil sa ginawa niya, 'di ba? So, ang sa akin lang is kumbinsin ni Torre yung magpa-drug test lahat ng politiko ngayon. Ngayon, sa administrasyon ni Marcos, 'di ba? Pa-drug test para malaman kung sino yung gumagamit ng droga kasi 'di ba yung staff ni First Lady nagamit ng nasabi na sa report ng LA County Chuchu na talagang bumabatak daw yun, 'di ba? Umamin siya. So, pero mo nag-hire sila ng employee na gumagamit tapos ayaw nila magpa-drug test. Ano 'yan? Kung ano yung employer, yun din ang employee. Oh, 'di ba? Dapat ganun. Tapos yung hamon ni Mayor Basti naman na yun nga sinasabi niya kay Diwata no na hamukin niya si BBM na magpa-drug test. Dapat gawin niya talaga yun, 'di ba? Tapos meron pa siyang training, jogging. Yung push-up niya parang ako lang yun eh. Kasi ako guys, alam mo, nag-workout ako, pero hindi pa ako marunong mag-push up. Yung push up ko parang kay Torre. Yan yung push up ko. Kaya nung napanood ko si Torre, sabi ko, walang Diyo. Parang hindi siya hindi siya nag-training as a police. Parang hindi siya dumaan sa mga ganun. Parang na-bypass yung training niya. Hindi pa naman matanda ang 56 years old. Yung asawa ko nagpo-push up, tsaka yung siya, yung, yung parang yoga, upside down yung niya, tapos nasa taas yung paa ng asawa ko. Nagagawa po nga ng asawa ko, ilang taon na yung asawa ko, di ba? Mas matanda pa siya kay Torre, di ba? Yung story, bata pa yung story, mukha lang matanda. Pero 56 bata pa yan. Ang 60 ang matanda na. Yung may edad na talaga ang 60. Pero yung 56 bata pa yan eh. Mukha lang talaga siyang matanda kasi nga, 'di ba, yung mukha niya. Tsaka, guys, alam mo, si Torre talaga, unprofessional talaga siya, no? Ano siya, yung para siyang, yung ordinaryong policeman ba na makikita mo, yung parang MMDA ang dating. No, ganun siya, no, siya, nog-nog siya na tas wala siyang class. Yung pag tinignan mo si Torre, walang class, no? Hindi siya eleganteng, chief of police, no? Hindi siya elegante. Tsaka hindi siya matikas. Pag nagpapa-interview siya, parang wala lang, ordinaryong, lang siya. Yung tambay, ang itsura niya, no? Yun ang nakikita ko. Yun ang nakikita ko kay Torre. Tas pa siya, makapalang mukha, no? Yung ang tipong pogi, feeling pogi. Yung ni Torre, pag nagpapa-press con siya, parang feeling pogi. Tang-inang yan. Ganun yata talaga yung mga yung mga pangit no? Mga feeling pogi. Yun na nga lang yata yung natitira sa kanila. Yun na lang yung, nila yung mga feeling Feeling pogi. Feeling, matalino, feeling magaling na pulis. Tang-inang yan. Si Torre. Matikas Wala sa kalingkingan ni Magalong Si Magalong magaling
To si Tori, wala sa kalingkingan eh. No? Diyos ko. Pag ito natuloy yung laban nila, kawawa to kay Mayor Baste, tang inang yan. Baka isang suntok pa lang, tumba na to eh. Knockout! Teng, 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 knockout. 1, 2, 3, wala pa sa knockout na. Mananakaut to ni Mayor Baste eh. Ang sarap siguro ng pakiramdam, no? Bawat suntok niya, pak! Tang ina mo, pak! 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 Bawat suntok ni Mayor Baste, iniisip ni Mayor Baste, tang ina mo, anong ginawa mo sa tatay ko, pak! Anong ginawa mo sa pamilya ko, pak! Anong ginawa mo? Ginawa mo ka sa Davao, pak! No? KOJC, pak! No, bawat suntok ni Mayor Baste, sarap sigurong panuorin, ano? Kasi talagang yung ano niya, puwersa niya talagang sa ano talaga, no? Ang sarap panuorin nun, tang inang yan. Yung bawat suntok malalasap talaga ni Tori, gaano ang galit ni Basti sa kanya, no? Ang inang yan. Baka nga kay BP Sara, hindi isang suntok lang ni BP Sara, ikot yung ano niyan eh, tolero yan eh, no? Wala. Tapos sasabihin ng iba, bakla daw dahil umurong. Hindi naman umurong si Mayor Basti eh. Hindi naman siya umurong. Nagbigay lang siya ng kondisyon. Siyempre, nagbigay ng kondisyon si Torre na papuntahin pa sa Manila si Mayor Baste. O, siyempre, magbibigay din siya ng kondisyones niya. 'Di ba? O, siyempre, bago siya pumunta sa nagpirmahan sila ng waiver na himukin niya na papauhoy niya muna on live television si Marcos na magpapa-drug test siya. O, 'di ba? Yung mga kondisyones, pero hindi naman siya maayaw. Yan. Kahit na nga ako kaya kong yan si Tori, tangin. Magka-practice na, magja-job na rin ako. Alam niyo ba guys, nung bata ako, nung nasa Bacolod kami, yung tito ko, may nagpa-repair sa kanya ng boxing gloves, 2 pares, no? Tapos, pinasuot sa akin ng tito ko, tapos dun sa pinsan kong bading, pinasuot niya rin. Bata pa ako nung mga 7 years old yata ako. Tapos pinasuot niya rin, boxing kami. Bawat tama ako dun sa pinsan ko, umiiyak siya. Ako naman, tawa lang ako ng tawa. Bawat tama niya sa akin, tawa lang ako ng tawa. Kasi tuwang-tuwa ako kasi nagbaboxing. Tapos, kaya natutuwa ako kay Mayor Baste, ang inahan namon na suntukan. Ito naman si Tori, namon ng boxing. Boxing naman ng niya. Dapat yung suntukan na lang wala ng gloves, no? Yung parang sa Thailand, di ba? Tang ina yan. Yung maganda dun. Di ba? Hamu-hamunin niya. Hindi naman may bading bang ganyan, matipuno, lalaking-lalaki. Yan, si Lais. May anak, may jowa. Bading. Kita mo nga ang tikas-tikas ni Mayor Baste, hindi natatakot. Kung natatakot yan, hindi na bumabatikos yan kay Marcos, hindi na yan binabatikos si Remulla, hindi na siya nang babatikos kung takot talaga yan. Ibig sabihin, may bayag si Baste, si Mayor Baste, kasi hindi siya takot mambatikos. 'Di ba? Yung mga may takot, yung may takot, yung hindi makahindi, natatapalan ng pera at walang prinsipyo. Yan yung mga may walang bayag. 'Di ba? Yun yung mga walang bayag katulad ni sino ba 'yon? Adjong ba 'yon? Adjong. Hindi ko kilala kasi mga kupal na mga buhayang congressman eh. Basta pag mga buhayang congressman, hindi ko talaga yan hindi ko tinatandaan yung mga pangalan. Si Dilimaw lang. Nang inan to, meron ba kayo dadagdag tong si Laila de Lima, no? Yung kaso niya, 'di ba, pinapakasuhan siya ulit sa Supreme Court, no? Tapos itong si Boying Remulla, nakita ko yung post lang eh, hindi ko alam kung totoo or fake eh. Ang sabi, hinaharang ni Boying Remulla, pinapahinto na. Kumbaga, enough na daw yung kay De Lima. Parang enough na daw yung kasi wala naman daw sapat na ebidensya. Tang-ina talaga, no? Yung si Boying talaga, no? Talaga siya ng no? Drug lord, no? Talaga siya, yung nag-aalaga ng mga drug lord. Tang-ina. Basta katiwalian talaga to si Boying, dun talaga siya pumapanig eh, no?
Ibang klase rin eh. Doon talaga siya pumapanig eh, no? Na pagkatiwalian, doon talaga siya pumapanig eh. Tapos ano kaya masasabi nila about sa decision ng Supreme Court sa impeachment ni BP Sara? Babasahin ko ha. Tinranslate ko sa ChatGPT. Ang sabi, desisyon ng Korte Suprema diniklarang labag sa Constitution ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, lumabag ito sa 1-year bar rule na nagsasabing bawal magsampa ng higit sa isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ito na raw ang ika-4 na reklamo. Samantala, 3 na ang nauna noong December 2024, kaya hindi na ito pwedeng isulong. Dahil dito, wala nang kapangyarihan ang Senado para ituloy ang pagdinig sa kaso. Ano na, Remulla, tang ina mo? Ano na, Remulla? Ano na, Romualdez? Tang ina nyo. Ano na, Romualdez? Ano na, Araneta, Tugak, Lisa? Ano na? Ang Supreme Court, anong gagawin nyo ngayon sa Supreme Court? Kakastiguhin nyo yung Supreme Court para matuloy pa rin ang impeachment ni BP Sara. Tang ina nyo, mas mataas ang Supreme Court sa inyo, mga gago kayo. 'Di ba? Tung si Boying Remulla, o sige, tang ina nyo, ano pang gagawin nyo ngayon? Ano pang gagawin nyo ngayon? Inano na ng Supreme Court, oh. Huwag nyo sabihin na mas mataas kayo sa Supreme Court. 'Di ba? Ikaw Marcos, ano na? Oh, nagdesisyon na yung Supreme Court na baliwalain na yung impeachment ni BP Sara. Huwag nyo sabihin, itutuloy nyo pa rin yan. Kahit na nagdesisyon na ang Supreme Court. Ano talaga kayo? Tangina nyo. Kasi to guys, itong mga walang yung politiko natin ngayon, itong mga ganid sa kapangyarihan talaga, ganid. Ayaw na lang nilang hayaan si BP matapos niya yung 6 years niya na makapagtrabaho siya ng maayos, matugunan niya yung mga pangangailangan ng mga Pilipino na hindi natutugunan ng pamahalaan natin, 'di ba? Dapat ganun, hayaan na lang nila, ipukin na itong mga si Romualdez na to, si Lisa Tanas na to. Ayaw na lang nilang hayaan talagang mga ganid ang mga buwakan ng ina. Tapos itong si Romualdez na to kung ano-ano pang paeklabo niya na kinakasuhan niya yung ibang mga kongresista na ganyan. Ito yung mga kinakasuhan nito, yung mga humindi sa kanya eh. Malamang yung disagree sa kanya eh. Yung hindi umuo sa pirma sa impeachment, tsaka yung hindi pumayag na bayaran siya eh. Bayaran sila eh. Ito yung malamang to eh. Malamang to kasama pa si Kong Pulong dito sa kinakasuhan niya eh. For sure to, kasama yan si Kong Pulong sa kinakasuhan niya. Tangin itong si Romualdez, na lang. Tama si Baste, no? Si Romualdez, dinisqualified niya yung kalaban niya sa lugar niya. Para 100% siya yung manalo. Diba? Kahit na hindi siya iboto ng iba, wala siyang kalaban. So, siya talaga i-declare na siya yung nanalo. Diba? Kumbaga, yung pagkapanalo niya is walang dignidad ang pagkapanalo niya. Kumbaga, yung dating niya, ganyan no, parang nakakaya. Kung pupunta nga yan dito sa Dubai, pupuntahan ko talaga yan at isa ako sa magbubog. Magbubog dyan kay Romualdez, tsaka kay Bongbong Marcos. Ayan, pag pumunta yan dito sa Dubai sila, luluwas talaga ako para lang ibuyang mga yan. Kasi, ang kakapal na mukha talaga, as in kakapal. Ang buong akala nila sa mga Pilipino, sa mga OFW, mga tanga. Hoy, mga gago kayo. Yung pagiging kurakot nyo, ayusin nyo, mabuwakan ng inang itong mga to. Kinakarma na kayo lahat-lahat, harap-harapan nyo kaming ninanakawan ng mga tax namin.
Yung binabayad namin sa tax, harap-harapan yung ninanakaw, mga buwakan ng ina nyo. 'Di ba? Mga putang ina, makakapagmura ka talaga sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin kasi ang ating presidente tanga talaga yan si BBM nyo, as in tanga talaga yan, tanga putang ina, nakakagigil. Hay, kahit na ano pang explain niya about dun sa tariff, kahit na ano pang explain niya, guys, ang 0% sa Amerika na hindi sila magbabayad dito sa Pilipinas kapag mag-i-import tayo ng product galing sa kanila, malaking kawalang iyaan yan, 'di ba? Ginawa niyang clown si Bangag dun sa press briefing niya, live television, my friend, live television. Ginawa niyang ogag si BBM ni Donald Trump, tang inang yan. Binola-bola, great negotiator, tangang putang ina. Yung pinapanood ko yung live na yun yung mga comments ng mga bangag na, mga loyalistang mga bangag. Sabi, ang galing ni BBM mag-English. Kung si BP Sara yan, Bisaya mag-English, pukinan to mga to. Hindi nyo nakikita ang bobo ng presidente natin. Nag-i-English lang pero walang laman, tas uutal-utal pa. Anong kinagaling niyan? Tang inang yan. Anong kinagaling niyan? Mas maigi pang nagtagalog na lang siya, tas may interpreter siyang dinala. Mas okay pa yon. Tapos 0%, 1% lang yung inano, tas ang dami niyang bit-bit na ang dami niya pang bit-bit. Many representative ba yung sinabi niya ni executive or something, sabi ni Trump, many. Ibig sabihin, marami siyang bit-bit. Tang inang yan. Tapos, sino yung gumastos? Yung taong bayan, yung tax namin, yun yung pinanggastos ng buwakan ng inang yan. Mga gago. Masaya kayo sa 1% discount, 19% tariff, yung ibabayad. Export-import na company dyan sa Pilipinas, mga tanga. Tuwang-tuwa kayo kay Marcos na nakapag-close siya ng deal. Yung ginastos niya papuntang US, mas malaki pa yan sa 1%. Yung mga tangan mga to, gago. Akala nyo maganda yung na-close deal ni Marcos. Hindi nyo alam, kalugian yan sa atin, no, tanga. Biruming Amerika walang babayaran, 0% sila. Saan ka nakitang ganyan? Pero sa ibang bansa, ang Amerika, mayroon silang percentage. Ang Amerika sa ibang bansa nababayaran. Tapos sa atin, 0%. Oh, saan ka nakita niyan? Akala ko ba, we're friends with the America? Akala ko, partnership natin ng Amerika, may mga EDCA pa. Ilan na yung base militar ng Amerika, tapos maglalagay pa ng pagawaan ng bala, tsaka imbakan ng mga chemical na panggawa ng missile, bomba-bomba. Ay, mga Pilipino, huwag kayong maging tanga. Oy, mga loyalista, magising kayo sa ginagawa ni Marcos. Kasi hindi na tama yan. Nakikita nyo ba ang Thailand tsaka ang Cambodia na nagigerahan na sila dahil doon sa borders nila pinag-awayan na temple? Oh, yan. Ganyan, sige. Tas ilan ang namatay? 12 katao ang namatay, civilian. Ngayon, sige. I-push nyo pa yan ang Amerika. I-push pa ni Marcos yung Amerika. Soon, tayo magiging next sa Thailand tsaka Cambodia. Tayo magiging next China tsaka Philippines. Tignan ko lang kung anong tapang nyo. Yung ginagawa ni Marcos, delikado yan. Delikado yan sa bansa natin, mga pukinan ninyo. Ang mga Pilipino, ordinaryong Pilipino ang mabibiktima niyan sa ginagawa ni Marcos. Hala, sige. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo tinatakot, pero ang paglagay niya ng paggawaan ng bala, pag-agree niya sa paggawaan ng bala, umuuna yan Kasi 100% na si Trump, sure na siya na may lalagay na paggawaan ng bala sa Pilipinas, tsaka imbakan ng mga chemical pagpagawa ng missile, bomba, and everything dyan. Diyos ko po,
Bukod sa delikado na sa health ng mga tao surrounded of that place, delikado pa yan sa defense natin, delikado pa yan sa natin, sa safety ng bansa natin. Kaya huwag kayo pakampante. Diyos ko po, manalangin kayo na hindi yan matupad. Manalangin kayo na maraming politiko na mag-disagree dyan. Kasi nga, delikado yan sa bansa natin. Dahil pag lumala ang tensyon sa China tsaka Philippines, mag-stay na lang ako dito sa Middle East, di na ako uwi ng Pilipinas. Good luck. Diyos ko, yung mga politiko, pag nagkagera-gera, ay nako, sabi ko sa inyo, lipad yan ng ibang bansa. Punta yan ng US, punta yan ng Europe, punta ng Canada. Yung mga yan, may mga kanya-kanya na silang mga ari-arian dyan, lupain sa iba't ibang bansa. Ang may iwan dyan, yung mga ordinaryong Pilipino na walang magawa, kundi mag-stay dyan sa Pilipinas. Yan. Yan yung mga hindi nyo nakikita, mga troll kayo. Yan yung hindi nyo nakikita. Akala nyo maganda ang ginagawa ni BBM. Akala nyo lahat ng desisyon niya matino. Butang inang yan. Mayos kayo paggising kayo dahil lang yung pag-agree niya kay Donald Trump. Yan ay pinakadelikadong desisyon na ginawa niya sa tanang buhay niya. Delikado yan. Yung inang yan. Diyan lang guys, yan lang yung pinag-usapan natin ngayon. Thank you for watching. This is Christy BPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Try ko po na wag nang maging demure. Try kong pero may limit pa rin tayo. Pero try ko hindi na maging demure. Maging demure. Natatakot pa rin ako guys. Pero okay lang. Mag-subscribe at mag-like kayo sa video ko para ikalat niya. Kasi nagiging relevant na tayo sa mga haters. Nagiging relevant na tayo sa mga loyalistang mga bangag. No? Kaya continuous likes my video and continue subscribe to my YouTube channel. This is Christy BPH. Bye!